Ang ulan ay bumabagsak ng walang humpay tila mga karayom na tumutusok sa bubong ng tricycle na sinasakyan ni Ryan. Ang malamig na hangin ng Batangas ay sumasalubong sa kanyang muka, ngunit sa halip na ginaw isang mainit na pananabik ang bumabalot sa kanyang dibdib. 5 taon, 5 mahahabang taon na tiniis niya ang init ng disyerto sa Dubai, ang kalungkutan ng pag-iisa sa isang masikip na kwarto at ang pagtatrabaho ng lampas sa oras bilang isang inhinyero. Lahat ng iyon ay para sa araw na ito. Huminto ang tricycle sa tapat ng isang malaking gate na gawa sa bakal pininturahan ng ginto at itim. Tumingin si Ryan sa driver at inabot ang bayad ang kanyang mga kamay, ay bahagyang nanginginig sa excitement. Bit-bit niya ang isang malaking itim na maleta at isang kahon ng balikbayan box na punong-puno ng tsokolate, pabango at mga regalo para sa kanyang ina at mga kamag-anak. Nang umalis ang tricycle, na iwan si Ryan na nakatayo sa gilid ng kalsada habang ang ulan ay unti-unting bumabasa sa kanyang jacket. Tumingala siya at pinagmasdan ang bahay na nasa kanyang harapan. Hindi na ito ang simpleng bungalow na iniwan niya noon. Ngayon, isa na itong 2 palapag na villa na may balkonaheng gawa sa marmol at mga ilaw na kumikislap mula sa malalaking bintana. Ito ang katas ng kanyang pawis at dugo. Ito ang pangarap na itinayo niya para sa kanyang inay Lourdes. Napangiti si Ryan. Siguro ay may handaan sa loob. Baka nalaman nilang darating siya kahit na sinadya niyang huwag magpasabi upang sorpresahin sila. Naririnig niya ang malakas na tugtog ng videoke mula sa loob. May kumakanta ng isang sikat na love song, sintonado, ngunit puno ng saya. Ang halakhakan at kwentuhan ay umaabot hanggang sa kalsada. Huminga siya nang malalim inayos ang kanyang basang buhok at hinila ang mabigat na maleta papasok sa gate na bahagyang nakabukas. Ang bawat hakbang niya sa sementadong driveway ay puno ng pag-asa. Iniisip niya ang reaksyon ng kanyang ina. Tiyak na tatakbo ito, yayakapin siya ng mahigpit at iiyak sa tuwa habang sinasabing anak sa wakas ay umuwi ka na. Ngunit pagtapak niya sa pinto ng mansyon, ang nangiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho. Ang sala ay puno ng mga tao, mga kapitbahay, mga kaibigan, at ilang mukha na hindi niya kilala. Ang hangin ay amoy alak, mamahaling pabango at usok ng sigarilyo. Sa gitna ng kwarto nakatayo ang kanyang pinsan na si Michelle. Nakasuot ito ng isang kumikinang na pulang bestida na hapit sa katawan, hawak ang mikropono habang kumakanta at sumasayaw na parang siya ang reyna ng gabi. Sa isang mahabang mesa na puno ng lechon seafood at imported na alak, nakaupo ang kanyang tiyo Antonio. Nakataas ang paa nito sa isang upuan, hawak ang isang baso ng whiskey at tumatawa ng malakas kasama ang iba pang matatandang lalaki sa bayan. Walang nakapansin sa pagpasok ni Ryan. Basang-basa siya, ang kanyang sapatos ay maputik at mukha siyang isang ligaw na estranghero na pumasok sa maling piging. Tumayo siya sa may entrada, pinagmasdan ang karangyaan na nasa paligid. Ang mga bagong sofa, ang malaking flat-screen TV, ang chandelier na kristal. Lahat ng ito ay binayaran niya, ngunit pakiramdam niya ay wala siyang karapatan sa espasyong ito. Hinanap ng kanyang mga mata ang pinakaimportanteng tao sa kanyang buhay. Nasaan si Ainay, tanong niya sa kanyang sarili. Inaasahan niyang makita si Lourdes na nakaupo sa gitna, suot ang mga alahas na ipinadala niya, tinatamasa ang buhay na maginhawa bilang ina ng isang matagumpay na OFW. Subalit wala si Lourdes sa mga sofa. Wala siya sa tabi ni Tio Antonio. Wala siya sa grupo ng mga nagtatawa ng bisita. Isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni Ryan. Ibinaba niya ang tingin at naglakad ng ilang hakbang papasok. Ang ingay ng videoke ay tila naging ugong na lamang sa kanyang pandinig. Biglang bumukas ang pinto na galing sa kusina. Isang matandang babae ang lumabas, hirap na may buhat na isang mabigat na tray na puno ng mga ginamit na plato at baso.
Nakasuot ito ng kupas na duster na may mantsa ng mantika, ang kanyang buhok ay puting-puti na at magulo at ang kanyang mga paa ay nakatsinelas na pudpud na. Natigilan si Ryan. Ang kanyang puso ay tila piniga ng isang malamig na kamay. Ang babaeng iyon na mukhang katulong na pagod ay walang iba kundi ang kanyang ina, si Lourdes. Mas payat ito kaysa sa huli niyang nakita sa video call. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak tanda ng labis na pagtatrabaho. Ang kanyang mga mata ay nakayuko sa sahig, tila takot na tumingin sa mga bisita. Dadaan sana si Lourdes sa likod ng sofa kung saan nakaupo si Michelle, ngunit sa kasamaang palad, nasagi ng kanyang siko ang isang mamahaling vase na nakapatong sa side table. Isang matinis na tunog ng pagkabasag ang pumutol sa ingay ng videoke. Natahimik ang buong kwarto. Ang musika ay huminto. Lahat ng mata ay napabaling kay Lourdes na ngayon ay nanginginig sa takot habang nakatingin sa mga bubog sa sahig. Si Michelle ay lumingon, ang kanyang muka ay namula sa galit. Ibinagsak niya ang mikropono sa sofa at dinuro ang matanda. "Tanga ka ba?" Sigaw ni Michelle, ang boses ay matinis at puno ng panghahamak. "Alam mo ba kung magkano iyan? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mag-ingat ka? Ang tatanga-tanga naman, palamunin na nga perwisyo pa." Ang mga salitang iyon ay parang mga latigo na humahampas sa pagkatao ni Lourdes. Yumuko ang matanda, akmang pupulutin ang mga bubog gamit ang kanyang mga kamay na nanginginig. "Pasensya na, Michelle. Hindi ko sinasadya." Nanginginig ang boses ni Lourdes, halos pabulong na lamang. "Lilinisin ko na lang." Tumayo si Tio Antonio mula sa kanyang inuupuan, hindi para tulungan ang kanyang hipag, kundi para sermonan ito. Lumapit siya, ang amoy ng alak ay sumasama sa kanyang hininga. "Ano ba naman yan, Lourdes?" bulyaw ni Antonio. "Nakakahiya sa mga bisita. Kung hindi mo kayang magsilbi ng maayos, doon ka na lang sa likod. Wala ka nangang ambag dito. Ikaw pa ang sumisira ng gamit." Sa bawat salitang binibitawan nila, parang sinasaksak ang puso ni Ryan. Ang kanyang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Ang pagod mula sa biyahe, ang pananabik, ang pagmamahal, lahat ay napalitan ng isang nag-aalab na puot. 5 taon siyang nagpakahirap. 5 taon siyang kumain ng dilata para makapagpadala ng pera. Akala niya ay Reyna ang turing sa kanyang ina. Akala niya ay masaya ito. Iyon pala, sa sarili niyang bahay ang kanyang ina ay ginawang utusan, sinisigawan, at pinapahiya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Hindi na malaya ni Ryan na nabitawan niya ang hawak na maleta. Isang malakas at mabigat na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong sala nang bumagsak ang maleta sa makintab na tiles. Ang tunog ay parang kulog na gumising sa lahat mula sa kanilang pagkakahimbing. Napalingon si Michelle. Napahinto si Antonio. Ang mga bisita ay napatingin sa pinto. Doon nakatayo si Ryan. Ang kanyang mukha ay madilim, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang katawan. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok, pababa, sa kanyang mukha na para bang mga luha ng galit. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Antonio at Michelle, matatalim, nagbabaga, at puno ng banta. Saglit na namayani ang katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang patak ng ulan sa labas at ang mabigat na paghinga ni Ryan. Si Lourdes na nakaluhod pa rin sa sahig habang namumulot ng bubog ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang lalaking nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Arian," tawag niya, ang boses ay basag at puno ng pag-aalinlangan. "Anak, ikaw ba yan?" Hindi sumagot si Ryan. Humakbang siya palapit, ang kanyang mabibigat na bota ay lumilikha ng tunog na tila mga yabag ng isang sundalong handang sumabak sa digmaan. Ang mga bisita ay kusa at takot na humawi sa kanyang dinadaanan.
Nakita ni Ryan ang takot na gumuhit sa mukha ni Michelle. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Tio Antonio na mabilis na napalitan ng isang pilit na ngiti. Ryan, iho, bati ni Antonio. Pilit na pinapasigla ang boses habang ibinubuka ang mga braso para yumakap. Bakit hindi ka nagsabi na darating ka? Sana nasundo ka namin. Welcome home! Ngunit hindi tumigil si Ryan. Nilampasan niya si Antonio na parang hangin. Nilampasan niya si Michelle na napaurong sa takot. Dumiretso siya sa kanyang ina. Lumuhod siya sa sahig sa gitna ng mga nagkalat na bubog at pagkain. Hinawakan niya ang magaspang at maruruming kamay ni Lourdes. Ang mga kamay na nagpalaki sa kanya na ngayon ay puno ng sugat at kalyo. Inay, bulong ni Ryan ang kanyang boses, ay nanginginig sa pinaghalong lungkot at galit. Tumingin si Lourdes sa kanyang anak. Hinaplos ang mukha nito, gamit ang kanyang nanginginig na palad. Totoo ka nga. Nandito ka na. Hikbi niya. Tumayo si Ryan, inalalayan ang kanyang ina na tumayo. Pagkatapos dahan-dahan siyang lumingon kina Antonio at Michelle. Ang katahimikan sa kwarto ay nakabibingi, tila ang hangin ay naging yelo sa sobrang lamig ng tingin ni Ryan. Wala ni isa mang salita ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ang Ryan na umalis bilang isang mabait na pamangkin ay hindi na ang Ryan na bumalik ngayon. Ang bagyo ay nasa loob na ng bahay. Ang katahimikan sa loob ng marangyang sala ay tila isang bombang handa nang sumabog anumang sandali. Ang bawat pares ng mata ay nakatuon kay Ryan at sa kanyang ina na si Lourdes na nanginginig sa kanyang mga bisig. Ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon na humahadlang sa paghinga ng sinuman. Dahan-dahang inangat ni Ryan ang kanyang tingin mula sa kanyang ina patungo sa mga taong nasa harapan niya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal para sa pamilyang ito ngayon ay nagliliyab sa puot. Anong ibig sabihin nito? Ang tanong ni Ryan. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib, tulad ng dagundong ng kulog sa malayo. Bakit nakasuot ng ganito ang nanay? Bakit niyo siya sinisigawan? Tumawa ng bahagya si Tio Antonio, isang tawa na pilit at walang bahid ng saya. Inayos niya ang kanyang mamahaling polo shirt at humakbang palapit na parang isang diplomatikong sinusubukang pakalmahin ang isang nagwawalang bata. Ryan, iho, huwag kang padalos-dalos malumanay, nasabi ni Antonio, bagamat may halong pagmamataas ang kanyang tono. Maling akala lang ang lahat. Alam mo naman ang nanay mo matanda na. Medyo ulyanin na. Tumingin si Ryan kay Michelle na ngayon ay nakahalukip-kip at umiirap, tila bagot na bagot sa nangyayari. Oo nga, Kuya Ryan. Dagdag ni Michelle, ang boses ay puno ng arte. Si Tita Lourdes ang mapilit. Gusto niya daw may ginagawa siya. Sabi namin magpahinga na lang, pero siya itong nagpupumilit na maglinis at magsilbi. Ano bang magagawa namin? Alangan namang itali namin siya. Naramdaman ni Ryan ang paghigpit ng hawak ni Lourdes sa kanyang braso. Alam niyang nagsisinungaling ang mga ito. Kilala niya ang kanyang ina. Masipag ito, oo, pero hindi ito tanga para magpaalila sa sarili niyang pamamahay habang ang iba ay nagpapakasasa. Tiningnan ni Ryan ang kanyang ina. Inay, totoo ba, tanong niya ng mahinahon? Hindi makasagot si Lourdes. Nakayuko lang ito, ang mga balikat ay nanginginig sa takot. Nang hawiin ni Ryan ang manggas ng duster ng kanyang ina upang punasan ang dumi sa braso nito, natigilan siya. Sa maputi at kulubot na balat ni Lourdes, may mga marka, mga pasa, kulay ube at itim na mga bakas ng marahas na paghawak. Mayroon ding mga lumang paso na tila galing sa mantika o plansa. Nagdilim ang paningin ni Ryan. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Dahan-dahan niyang itinaas ang braso ng ina at ipinakita ito sa lahat. Ito ba? Ito ba ang gusto niya? Sigaw ni Ryan, ang kanyang boses ay yumanig sa buong kabahayan. Gusto niyang saktan ang sarili niya. Ganun ba? Nanlaki ang mga mata ng mga bisita.
Nagbulungan ang mga kapitbahay. Nakita ni Antonio na nawawalan na siya ng kontrol sa sitwasyon. Ang kanyang mukha ay namula. Hindi sa hiya kundi sa galit na napapahiya siya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Aksidente lang yan, depensa ni Antonio. Tumaas na rin ang boses. Lampa ang nanay mo. Nadadapa siya. Nababangga kung saan-saan. Kami pa ang sisisihin mo. Matapos ka naming tulungan ingatan ang bahay at lupa mo habang nagpapakasarap ka sa abroad. Ingatan sarkastikong sagot ni Ryan. Ginawa niyong katulong ang may-ari ng bahay. Ito ang bahay ko. Pera ko. Ang nagpatayo nito. At kayo ang mga linta na sumisipsip sa dugo namin. Sa tindi ng galit hindi na nakapagpigil si Ryan. Binitawan niya sandali ang ina at humarap sa mahabang mesa na puno ng pagkain. Ang lechon na nakahain sa gitna ang mga mamahaling alak ang mga prutas at matatamis lahat ng ito ay galing sa perang ipinadala niya habang ang nanay niya ay namumulot ng kaning baboy. Sa isang marahas na paghawi ng kanyang braso, ibinalibag ni Ryan ang mga nakahain sa mesa. Isang nakakabinging iingay ng pagkabasag ang pumuno sa kwarto. Ang mga plato-baso at bote ng alak ay bumagsak sa sahig nagkabasag-basag at kumalat ang mga bubog. Ang lechon ay gumulong sa makintab, natias, nalunod sa sarsa at natapong alak. Napatili si Michelle at ang ibang mga babaeng bisita habang tumatalsik ang pagkain sa kanilang mga mamahaling damit. Lumayas kayo. Sa pamamahay ko sigaw ni Ryan ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Layas. Ngayon din, ngunit sa halip na matakot, humakbang palapit si Antonio. Ang mukha ng tiyuhin ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Ito na ang tunay na anyo ng demonyo. Walang babala itinaas ni Antonio ang kanyang kamay at pinalipad ito sa mukha ni Ryan. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw. Ang lakas nito ay sapat upang mapalingon ang ulo ni Ryan. Naramdaman niya ang init at hapdi sa kanyang pisngi at ang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Wala kang utang na loob, bulyaw ni Antonio, dinuduro si Ryan sa mukha. Matapos kitang suportahan nung bata ka pa. Matapos kong ayusin ang mga gulo ng tatay mo. Ito ang isusukli mo sa akin. Ang kapal ng mukha mong magwala dito. Hindi, Antonio. Sigaw ni Lourdes humarang sa pagitan nila. Huwag ang anak ko. Parang awa mo na. Tinulak ni Michelle si Lourdes palayo, dahilan upang matumba ang matanda sa sofa. Huwag kang makialam dito. Matanda ka, sigaw ni Michelle. Akmang susuguri na sana ni Ryan si Michelle, ngunit mabilis na sumipol si Antonio. Mula sa labas, dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng uniforme ng barangay tanod, ngunit halatang mga tauhan ni Antonio ang pumasok. Ilabas niyo ang lasing na. Yan utos ni Antonio turo kay Ryan. Nanggugulo siya sa pribadong pagtitipon agad na dinamba ng dalawang lalaki si Ryan. Nanlaban siya sumuntok at nanipa, ngunit pagod siya sa biyahe at gutom. Ang isa sa mga lalaki ay pinihit ang kanyang braso sa likod habang ang isa ay humawak sa kanyang leeg. Bitawan niyo ako. Ito ang bahay ko. Sigaw ni Ryan habang kinakaladkad siya palabas ng pinto. Hindi ito sa'yo, Ryan, sigaw pabalik ni Antonio habang inaayos ang kanyang gusot na damit. Matagal na itong hindi sa'yo. Tingnan mo ang titulo kung gusto mo. Ako ang may-ari nito ngayon. Kinaladkad si Ryan palabas ng mansyon pababa ng hagdanan at itinapon sa sementadong driveway sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang mukha ay sumubsob sa putik. Kasunod na inihagis ang kanyang maleta at ang kahon ng pasalubong. Ang kahon ay bumukas at nagkalat ang mga tsokolate at pabango sa basang lupa. Si Lourdes ay tumatakbong sumunod, umiiyak at nagmamakaawa. Ngunit isinara na ng mga gwardya ang mabibigat na pinto ng mansyon. Naiwan silang mag-ina sa labas habang ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tila nakikiramay sa kanilang sinapit. Ang tugtog ng videoke sa loob ay muling nagsimula, mas malakas, mas mapang-asar, na para bang walang nangyaring gulo. Inalalayan ni Lourdes si Ryan na tumayo.
Ang matanda ay basang-basa na rin at nanginginig sa ginaw. Anak, dito tayo. Bulong ni Lourdes, hinihila si Ryan papunta sa likod ng bahay. Nagpatianod si Ryan, ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin sa sinabi ni Antonio. Hindi na ito sayo. Paanong nangyari iyon? Dinala siya ng kanyang ina, hindi sa loob ng bahay kundi sa isang maliit na kubo sa likod bahay na dati ay tambakan ng mga lumang gamit at kahoy. Pagpasok nila, bumungad kay Ryan ang nakakasulasok na amoy ng amag at lumang kahoy. Ang sahig ay lupa na naging putik dahil sa tumutulong bubong. Walang kama, tanging isang manipis na banig sa isang sulok. May isang maliit na lampara na aandap-andap. Ito ang naging tahanan ng kanyang ina sa loob ng mahabang panahon. Napaupo si Ryan sa banig, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa tindi ng galit na ngayon ay nag-uugat sa kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang ina na nagpipiga ng basang damit. Ang babaeng pinadalhan niya ng daan-daang libo ngayon ay nakatira sa isang kwadra na mas masahol pa sa tinutuluyan ng aso. Hinawakan ni Ryan ang kanyang pisngi na namumula pa rin sa sampal ni Antonio. Ang sakit ay nagpapaalala sa kanya na ito ay hindi panaginip. Ito ay isang bangungot na kailangan niyang harapin. Sa dilim ng kubo, habang naririnig ang tawanan mula sa mansyon na kanyang pinaghirapan, isang pangako ang nabuo sa isip ni Ryan. Isang pangako na kasing itim ng gabing iyon. Maniningil ako, bulong niya sa sarili. Bawat sentimo, bawat patak ng luha, bawat pasa, pagbabayaran niyo. Ang gabi ay malalim at madilim sa loob ng maliit na kubo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na lampara na gumagawa ng mahahabang anino sa dingding na gawa sa sawali. Ang hangin ay amoy luma-amoy, basang lupa at amoy ng kahirapan na pilit na kumakapit sa bawat sulok ng silid. Nakaupo si Ryan sa sahig na kawayan, nakatitig sa bubong na yero na puno ng butas. Sa bawat patak ng ulan, may tubig na tumutulo pababa, direkta sa mga timba at palanggana na inilagay ng kanyang ina upang hindi mabasa ang kanilang higaan. Ang tunog ng tubig na pumapatak sa plastik ay tila isang relo na bumibilang sa bawat segundo ng kanilang pagdurusa. Sa kanyang tabi, abala si Lourdes sa pagbubukas ng isang maliit na kaldero. Ang laman nito ay kaning lamig at isang piraso ng tuyo na pinaghatian pa nila. Kain na anak, alok ni Lourdes, ang boses ay mahina at puno ng hiya. Pasensya ka na. Ito lang ang naitabi ko mula sa kusina kanina. Hindi kasi nila ako pinapakain hanggat hindi tapos ang handaan. Tinitigan ni Ryan ang pagkain. Ang tuyo ay halos butot balat na lang. Ito ang hapunan ng kanyang ina, habang si Antonio at Michelle ay nagpapakasasa sa lechon at steak sa loob ng mansyon na siya ang nagbayad. Hindi ko kaya, inay, sagot ni Ryan, ang lalamunan ay naninikip. Hindi ako makakain habang nakikita kitang ganito. Ibinaba ni Lourdes ang plato at tumabi sa kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay ni Ryan. Ang palad ng ina ay magaspang puno ng kalyo at sugat. Dahan-dahang hinaplos ni Ryan ang braso ng ina at sa liwanag ng lampara, nakita niya ang mas marami pang pasa, mga markang kulay ube at berde na pilit itinatago ng mahabang manggas ng daster. Sino ang may gawa nito, tanong ni Ryan, ang boses ay nanginginig sa galit. Si Antonio ba? Si Michelle, yumuko. Si Lourdes umiwas ng tingin. Huwag na nating pag-usapan, anak. Ang mahalaga, nandito ka na. Ligtas ka. Ligtas, mapait na tawa ni Ryan. Inay, pinalayas tayo sa sarili nating bahay at sinabi ni Antonio na sa kanya na raw ang titulo. Paano nangyari iyon? Paano niyo napirmahan ang paglilipat ng lupa? Hindi kayo tanga, inay. Alam kong hindi niyo ibibigay ang lahat ng pinaghirapan ko ng walang dahilan. Nagsimulang umiyak si Lourdes. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa tahimik na hikbi. Tumingin siya kay Ryan, ang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Ginawa ko yon para sa'yo, Ryan.
Bulong niya. Kumunot ang noo ni Ryan. Para sa akin tumango ang matanda. 3 taon na ang nakakaraan. Dumating si Antonio dito kasama ang isang abogado at ilang pulis. May dala silang mga papel. Sabi nila, nakulong ka daw sa Dubai. Natigilan si Ryan. Ano? Sabi ni Antonio na hulihan ka daw ng droga sa airport. Patuloy ni Lourdes ang luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Sabi nila, bibitayin ka daw doon kapag hindi tayo nagbayad ng piyansa at abogado. Kailangan daw ng malaking pera. Milyon-milyon. Napaupo ng tuwid si Ryan hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kasinungalingan ay napakalalim, napakasama. Wala akong pera noon, Ryan, paliwanag ni Lourdes. Ang sabi ni Antonio, siya na daw ang bahala. Babayaran niya daw ang mga abogado sa Dubai para mapalaya ka at makauwi. Pero kailangan ng kapalit. Kailangan daw ng kolateral. Ang bahay at lupa. Napahawak si Ryan sa kanyang ulo. Kaya pinirmahan niyo, umiiyak na tumango si Lourdes. Takot na takot ako, anak. Ipinakita pa nila sa akin ang picture mo na nakaposas. Sabi nila, kung hindi ko pipirmahan ang deed of sale, papatayin ka daw ng mga Arabo. Ano ba naman ang bahay kumpara sa buhay mo? Kaya pumayag ako. Ibinigay ko ang titulo kay Antonio. Ang akala ko ililigtas kanya. Napakuyom ng kamao si Ryan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ginamit ni Antonio ang pagmamahal ng kanyang ina para lokohin ito. Ginamit nito ang takot ng isang ina na mawalan ng anak para nakawin ang lahat. Kasinungalingan ang lahat, inay. Mariing sabi ni Ryan. Hindi ako nakulong. Wala akong naging kaso. Nagtatrabaho ako ng marangal. Ang lahat ng kwentong iyon ay gawa-gawa lang ni Antonio para makuha ang bahay. Napasinghap si Lourdes, ang kanyang mukha ay namutla. Niloko nila ako at hindi lang yon, dagdag ni Ryan, ang boses ay tumataas. Dahil sa emosyon, buwan-buwan akong nagpapadala ng pera. 50,000. Minsan 80,000 kapag may overtime. Saan napupunta yon? Tumingin si Lourdes sa kanya ng may pagtataka. 50,000 ang sabi ni Michelle, 2,000 lang ang padala mo. Sabi niya, hirap na hirap ka daw sa Dubai, na wala kang trabaho minsan. Kaya si Antonio daw muna ang bumubuhay sa akin. Kaya dapat daw akong magsilbi sa kanila bilang utang na loob. Napapikit si Ryan. Ang galit sa kanyang dibdib ay tila bulkang sumasabog. Si Michelle, ang pinsan niyang laging humihingi ng bagong cellphone at sapatos noon. Ito ang tumatanggap ng remittances. Kaya pala, bulong ni Ryan, kaya pala biglang nagbago ang number mo. Sabi ni Michelle na sira daw ang phone mo at siya na ang magiging contact ko para mas mabilis. Kinuha ni Michelle ang cellphone ko noon. Pagkumpirma ni Lourdes, sabi niya, luma na at hindi na gumagana. Siya na daw ang magsasabi sa akin kapag tumatawag ka. Pero madalas sabi niya, busy ka. Sabi niya, ayaw mo na akong kausapin dahil pabigat ako. Bumuhos ang luha ni Ryan. Niyakap niya ang kanyang ina ng mahigpit. Inay, hindi totoo yon. Araw-araw kitang tinatawagan. Araw-araw akong nagme-message. Akala ko kausap kita, pero si Michelle pala ang sumasagot. Ang mga sweet message, ang mga pasasalamat. Lahat yon peke. Sa yakap na yon naramdaman ni Ryan kung gaano kanipis ang katawan ng kanyang ina. Ang mga buto sa likod nito ay halata sa ilalim ng manipis na duster. Habang siya ay nagpapakabundat sa trabaho sa ibang bansa, sa pag-aakalang nasa mabuting kalagayan ang inaheto at ginutom at inalipin ito ng sariling kadugo. Ang mga sugat ni Lourdes ay hindi lamang sa balat. Ang mga pasa ay gagaling, pero ang sugat ng panloloko, ang trauma ng pag-aakalang ang anak niya ay nasa bingit ng kamatayan. At ang paniniwalang itinakwil na siya nito, iyon ang mga sugat na hindi nakikita. At iyon ang pinakamasakit. Kumalas si Ryan sa yakap at tumayo. Ang kanyang mukha ay madilim at desidido. Hindi ito pwedeng palampasin, sabi niya. Babalik ako sa loob. Kakausapin ko sila. Babawiin ko ang lahat ngayon din.
Akmang bubuksan na ni Ryan ang pinto ng kubo nang biglang kumapit si Lourdes sa kanyang binti. "Huwag anak, pagsusumamo ni Lourdes. Huwag kang lumabas. Bakit, inay?" "Sa atin ang bahay na to, malakas sila." Ryan, paliwanag ni Lourdes, ang boses ay puno ng takot. "Si Antonio, marami siyang kilala. Kaibigan niya ang mayor. Kumpare niya ang hepe ng pulis. May mga baril sila. Noong nakaraan may pumuntang taga-barangay para magtanong kung bakit ako nakatira dito, pero pinalayas lang sila ni Antonio. Takot ang mga tao sa kanya." Tiningnan ni Ryan ang ina. Nakaluhod ito sa putikan, nanginginig at nagmamakaawa na huwag siyang lumaban. Ito ang ginawa ni Antonio sa kanyang ina. Tinanggalan ng tapang, tinanggalan ng boses. "Kung lalaban ka, baka kung ano ang gawin nila sa'yo," iyak ni Lourdes. "Ayokong mawalan ng anak, Ryan. Tama na sa akin na nandito ka. Kahit sa kubo lang tayo, basta magkasama tayo. Hayaan mo na ang bahay. Hayaan mo na ang pera." Bumaba si Ryan at muling niyakap ang ina. Hinayaan niyang umiyak ito sa kanyang dibdib hanggang sa mapagod at makatulog. Inihiga niya si Lourdes sa manipis na banig at kinumutan ng kanyang jacket na basa pa ng ambon. Pinagmasdan niya ang mukha ng ina sa liwanag ng lampara. Ang mga kulubot sa noo nito ay tanda ng labis na pag-aalala. Umupo si Ryan sa may pinto ng kubo, nakatanaw sa malaking bahay na maliwanag pa rin. Naririnig pa niya ang tawanan ni na Antonio at Michelle. Nagpapatuloy ang kasiyahan nila sa ibabaw ng pagdurusa ng iba. Hayaan mo na ang bahay, bulong ni Ryan sa hangin. Hindi. Maaaring takot ang ina niya at naiintindihan niya iyon. Pero siya ay hindi na ang batang paslit na kayang-kayang utuin ni Tio Antonio. Nakita na niya ang mundo. Naranasan na niya ang lupit ng disyerto. Kinuha ni Ryan ang kanyang cellphone. Mabuti na lang at naitago niya ito sa bulsa bago siya kaladkarin palabas. Binuksan niya ang screen. Walang signal sa loob ng kubo, pero sa kanyang gallery, naroon ang mga ebidensya, mga resibo ng remittance, mga screenshot ng conversation nila ni inay na si Michelle pala at ang mga kontrata niya sa Dubai na nagpapatunay na malinis ang record niya. Tumingin siya sa mansyon. Ang bawat ilaw na nakabukas ay parang insulto. "Matulog kayo ng mahimbing ngayong gabi, Antonio." "Michelle," bulong ni Ryan, ang boses ay malamig at matalim. "Dahil bukas ay magsisimula ang bangungot nyo." Pinatay ni Ryan ang lampara. Sa dilim, ang tanging tunog ay ang kanyang paghinga at ang patak ng ulan, ang tunog ng isang bagyong paparating na walang sino man sa mansyon ang nakapansin. Ang sikat ng araw ay pumasok sa mga butas ng yero, tumatama sa mukha ni Ryan na halos hindi nakatulog magdamag. Sa labas ng kanilang masikip na kubo, naririnig niya ang mga tunog ng buhay na nagmumula sa malaking bahay, ang ingay ng mga kasambahay na nagwawalis, ang amoy ng sinangag at pritong chorizo at ang tunog ng radyo. Bumangon si Ryan. Ang bawat kalamnan niya ay nananakit mula sa pagtulog sa matigas na lupa, ngunit mas masakit ang kanyang kalooban. Tiningnan niya ang kanyang ina na si Lourdes na mahimbing pa ring natutulog sa sulok, nakabaluktot na parang sanggol. Sa liwanag ng umaga, mas lalong kitang-kita ang payat nitong pangangatawan at ang mga pasa sa braso. Hindi nagtagal, isang katok sa marupok na pinto ang bumasag sa katahimikan. "Ryan," tawag ng isang lalaki. Binuksan ni Ryan ang pinto. Nakatayo doon ang isa sa mga tauhan ni Antonio, nakasuot ng uniforme ng security guard, may nakasukbit na batuta sa gilid. "Pinapatawag ka ni Sir Antonio," sabi ng gwardya. Ang tono ay walang galang. "Sa dining area daw. Mag-almusal ka na rin." Tinitigan siya ni Ryan ng matalim bago tumango. Isinuot niya ang kanyang gusot na t-shirt at naghilamos gamit ang tubig sa timba. Bago umalis, inalikan niya sa noo ang kanyang ina at bumulong ng pangako na aayusin niya ang lahat. Pagpasok ni Ryan sa main house, agad na sumalubong sa kanya ang lamig ng aircon, isang matinding kaibahan sa init sa labas. Ang dining area ay marangya. Ang mahabang mesa na gawa sa narra ay puno ng pagkain, hamon, itlog, danggit prutas at mainit na tsokolate.
Sa kabisera, nakaupo si Tio Antonio. Nakasuot ito ng puting polo shirt bagong ligo at nagbabasa ng dyaryo habang humihit-hit ng sigarilyo. Sa kanyang kanan ay si Michelle na abala sa pagkalikot ng kanyang mamahaling cellphone habang kumakain ng mansanas. Nang makita nila si Ryan, ibinaba ni Antonio ang dyaryo at ngumiti isang nangiting puno ng lason. Maupo ka, pamangkin, anyaya ni Antonio. Itinuro ang upuan sa tapat niya. Kumain ka. Alam kong hindi ka sanay sa pagkain ng mahihirap doon sa kubo. Hindi umupo si Ryan. Nanatili siyang nakatayo, ang mga kamay ay nakakuyom sa gilid. Hindi ako pumunta dito para makikain, Antonio, madiing sabi ni Ryan. Pumunta ako para singilin ka. Tumawa ng mahina si Antonio. Humitit ito ng sigarilyo at ibinuga ang usok sa direksyon ni Ryan. Singilin, ulat ni Antonio. Parang baligtad yata, iho. Ikaw ang may utang sa akin. Mula sa ilalim ng mesa naglabas si Antonio ng isang makapal na asul na folder. Ibinagsak niya ito sa harap ni Ryan. Ang tunog ng folder na tumama sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ano to, tanong ni Ryan. Buksan mo, utos ni Antonio. Lumapit si Ryan at binuksan ang folder. Sa loob ay may mga dokumento, resibo at mga sulat na may pirma niya at ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Ryan habang binabasa ang mga nilalaman. Listahan ito ng mga gastos, paliwanag ni Antonio habang hinihiwa ang kanyang hamon. Ang pagpapagawa ng bahay na ito, kulang ang ipinadala mo. Ang mga materyales, ang labor, ang permit. Ako ang nagtapal ng kulang. Milyon-milyon ang inilabas ko, Ryan. Sinungaling sigaw ni Ryan. 5 taon akong nagpadala. Sapat na sapat yon. Sapat, sumabat si Michelle, hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang liit ng padala mo. Akala mo ba? Mayaman ka na dahil nasa Dubai ka. Hello, mahal, ang cost of living ngayon. Ipinagpatuloy ni Antonio ang kanyang kwento. At huwag nating kalimutan ang utang ng loob mo sa akin. Noong nakulong ka sa Dubai, hindi ako nakulong, putol ni Ran. Nagkibit-balikat si Antonio. Yan ang sabi sa amin. Gumastos ako ng malaki para sa mga koneksyon ko sa embassy para lang hindi ka mabitay doon. Ang titulo ng lupa. Kabayaran lang yon sa abala at sa perang iniluwal ko. Sa totoo lang, kulang pa nga yan. Nanginginig si Ryan sa galit. Ang husay nilang gumawa ng kwento. Ang bawat kasinungalingan ay pinagtahi-tahi upang magmukhang totoo sa papel. Kung ibang tao ang makakabasa nito, iisipin nilang si Antonio ang bayani at si Ryan ang walang kwentang pamangkin. Ito ba ang kapalit ng pagtitiwala ko, tanong ni Ryan? Ang boses ay basag. Ang nanay ko. Ginawa niyong katulong. Sinaktan niyo siya. Tumigil si Michelle sa pagnguya. Tumingin siya kay Ryan mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Ayaw mo ba nun? At least may silbi siya, sabi ni Michelle nang may mapang-uyam ng ngiti. Kaysa naman palamunin lang siya dito. Alam mo, dapat nga magpasalamat ka pa. Kung hindi dahil kay Papa, nasa kalye na kayong mag-ina. Mukha pa namang pulubi ang nanay mo. Bagay lang sa kanya doon sa kubo. Naputol ang pisi ng pasensya ni Ryan. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo, nagpadilim sa kanyang paningin. Ang insulto sa kanya ay kaya niyang palampasin, pero ang insulto sa kanyang ina ay hinding-hindi. Sa isang iglap dinampot ni Ryan ang baso ng orange juice na nasa mesa. Bago pa man makakilos ang sinuman, buong lakas na isinaboy ni Ryan ang malamig at malagkit na likido sa mukha ni Michelle. Tumama ang juice sa matailong at bibig ni Michelle tumulo pababa sa kanyang mamahaling blusa at sa kanyang cellphone. Tili ni Michelle tumayo at nagpapadyak. Ang mata ko, ang damit ko. Walang hiya ka. Natigilan ang mga kasambahay sa gilid. Napatayo si Antonio, ang kanyang muka ay namula sa galit. Ang linis ng dila mo, Michelle, pero ang dumi ng ugali mo, sigaw ni Ryan. Kulang pa niyan. Para hugasan ang baho ng budhinyo, hinampas ni Antonio ang mesa ng kanyang kamao. Ang mga pinggan ay kumalansing dahil sa lakas ng impact. Sumusobra ka na, sigaw ni Antonio.
Pumasok ka sa pamamahay ko, kumain ka ng pagkain ko. At ngayon, sasaktan mo ang anak ko. Bahay ko to, ganti ni Ryan. Hindi na. At dahil sa ginawa mo, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Banta ni Antonio, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Assault, trespassing, physical injury. Marami akong pwedeng ikaso sa'yo. Kilala ko ang piskal. Kilala ko ang judge. Isang tawag ko lang, Ryan, mapupunta ka sa selda at may iwan ang nanay mo dito na walang poprotekta sa kanya. Natigilan si Ryan. Ang banta ay tumimo sa kanyang isip. Kung makukulong siya, walang mag-aalaga kay Lourdes, walang lalaban para sa kanila. Alam niyang hindi nagbibiro si Antonio. Sa bayang ito, pera at kapangyarihan ang batas. Tumingin si Ryan kay Michelle na ngayoy nagpupunas ng mukha gamit ang napkin, umiiyak sa galit at hiya. Tumingin siya kay Antonio na nakatayo ng matuwid, tiwalang-tiwala sa kanyang kapangyarihan. Napagtanto ni Ryan na hindi niya madadaan sa dahas ang laban na ito. Kung papatulan niya si Antonio ngayon, matatalo siya. Kailangan niya ng utak, kailangan niya ng plano. Huminga ng malalim si Ryan. Inayos niya ang kanyang damit at tiningnan si Antonio ng diretso sa mata. Tawagan mo ang lahat ng kilala mo, Antonio, sabi ni Ryan ng mahinahon ngunit matigas, dahil kakailanganin mo silang lahat. Hindi pa tayo tapos. Tinalikuran ni Ryan ang marangyang hapagkainan. Naglakad siya palabas ng pinto, hindi pinapansin ang mga sigaw at mura ni Michelle. Paglabas niya sa sikat ng araw, naramdaman niya ang init sa kanyang balat. Wala na ang pagkalito, wala na ang pagdadalamhati. Ang natitira na lang ay isang misyon. Kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng kakampi, at alam niya kung sino ang hahanapin. Naglakad si Ryan palabas ng gate. Iniwan ang mansyon, hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang sundalong naghahanda para sa isang gera. Ang init ng tanghaling tapat ay tumatagos sa balat ni Ryan habang naglalakad siya sa maalikabok na kalsada ng bayan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, tila pasan niya ang mundo, ngunit ang apoy sa kanyang dibdib ang nagtutulak sa kanya upang magpatuloy. Ang bayan na kinalakihan niya ay tila naging estranghero sa kanya. Ang mga tao ay nagbubulungan kapag dumadaan siya, ang mga mata ay puno ng paghuhusga. Tiyak na kumalat na ang kwento ni Antonio na si Ryan ay ang suwail na anak na nagwawala. Huminto si Ryan sa tapat ng isang lumang gusali malapit sa munisipyo. Sa itaas ng isang makipot na hagdanan, may nakasabit na simpleng karatula, Kian de Vera, Attorney at Law. Si Kian, ang kababata niya, ang kalaro niya sa tumbang preso noon. Balita niya ay naging abogado ito at bumalik sa probinsya upang tumulong sa mga mahihirap. Ito na lang ang pag-asa niya. Umakyat si Ryan sa hagdan. Ang kahoy ay langit-ngit sa ilalim ng kanyang sapatos. Pagbukas niya ng pinto ng opisina, tumambad sa kanya ang isang silid na puno ng mga libro at folder. Sa likod ng isang mesa na tambak ng papeles, may isang lalaking nakasalamin, abala sa pagtitipa sa laptop. Kian, tawag ni Ryan, ang boses ay paos. Nag-angat ng tingin ang lalaki. Kumunot ang noo nito, inayos ang salamin, at ilang sandali pa ay nanlaki ang mga mata. Mabilis itong tumayo at umikot sa mesa. Ryan, ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Kian. Nang makalapit si Kian, agad niyang niyakap ang kaibigan. Isang mahigpit na yakap na nagparamdam kay Ryan na hindi siya nag-iisa. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya, may isang tao na tila masaya na makita siya. Bro, ang tagal mong nawala, sabi ni Kian. Habang tinatapik ang likod ni Ryan, akala ko nasa Dubai ka pa. Bakit? Bakit ganyan ang itsura mo? Napatingin si Ryan sa sarili. Gusot ang damit, may putik pa ang sapatos, at may bakas ng dugo sa labi mula sa sampal ni Antonio. Kailangan ko ng tulong, Kian. Sagot ni Ryan, ang boses ay halos pabulong na. Ninakaw nila ang lahat sa akin. Pinaupo ni Kian si Ryan at binigyan ng malamig na tubig. Sa loob ng sumunod na oras,
Ibinuhos ni Ryan ang lahat ng kanyang kinikimkim. Ikinuwento niya ang tungkol sa bahay, ang pagpapahirap sa kanyang ina, ang mga kasinungalingan tungkol sa pagkakakulong niya, at ang banta ni Antonio na ipakukulong siya. Habang nakikinig ang mukha ni Kian ay unti-unting nagbago. Mula sa pagiging masayahin ito ay naging seryoso at madilim. Ang kanyang mga panga ay gumagalaw sa pagngangalit. Hayop bulong ni Kian habang hinihilot ang kanyang sentido. Alam kong gahaman si Antonio, pero hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Falsification of documents, estafa, serious illegal detention, physical injuries. Ryan, hindi lang ito simpleng away pamilya. Krimen ito. Pero sabi niya pirmado daw ni Inay ang deed of sale, nag-aalalang sabi ni Ryan. Sabi niya, legal daw ang lahat. Tumingin si Kian kay Ryan ng diretsyo. Ang batas ay hindi lang tungkol sa pirma, Ryan. Tungkol ito sa kung paano nakuha ang pirma. Kung niloko o tinakot ang nanay mo, walang bisa ang kontratang yon. Pero kailangan natin ng ebidensya, kailangan natin ng paper trail. Tumayo si Kian at kinuha ang kanyang briefcase. Tarayaya niya. Saan tayo pupunta? Sa bangko, sagot ni Kian ng madiin. Tingnan natin kung saan napunta ang pera mo. Pagpasok nila sa bangko, naramdaman agad ni Ryan ang lamig ng aircon at ang bigat ng tingin ng mga empleyado. Kilala si Kian dito bilang ang abogadong hindi umaatras sa laban. Dumiretso sila sa manager's booth. Ang manager, isang babaeng mid-40s na mukhang istrikto, ay napatingin sa kanila. Attorney Kian, anong maipaglilingkod namin, tanong ng manager, bagamat halatang ninenerbiyos ito. Ito si Ryan, ang kliyente ko at anak ni Mrs. Lourdes, pakilala ni Kian. Gusto naming makita ang bank statements at withdrawal slips ng account ni Mrs. Lourdes sa nakalipas na 3 taon. Nag-alinlangan ng manager. Attorney, alam niyo naman ang bank secrecy law. At saka, si Mr. Antonio, ang authorized representative ng account na yon. Bumagsak ang kamay ni Kian sa mesa. Hindi malakas, pero sapat para mapatahimik ang manager. Si Mr. Antonio ay representative lamang, Attorney Kian said with authority. Ang account holder ay si Mrs. Lourdes at nandito ang anak niya na may special power of attorney na kapipirma lang namin kanina. Ngayon, kung ayaw mong isama kita sa kakasuhan namin ng obstruction of justice at collusion to commit fraud, ilalabas mo ang mga dokumento. Ngayon din, namutla ang manager. Nanginginig ang kamay na nag-type siya sa computer at inutusan ng teller na ilabas ang mga lumang slip. Nang ilatag sa mesa ang mga dokumento, halos himatayin si Ryan sa galit. Nakita niya ang pattern. Sa bawat ika-5 araw ng buwan, pumapasok ang remittance niya galing Dubai. At sa parehong araw, wala pang 1 oras ang nakalilipas, wini-withdraw ang buong halaga. Walang natitira kahit piso. Tingnan mo ito, turo ni Kian. Sa isang withdrawal slip, tinitigan ni Ryan ang pirma ng kanyang ina sa ilalim ng slip. Ang pirma ay hindi maayos. Ang mga guhit ay magulo, putol-putol at nanginginig. Malayong malayo ito sa formal at maayos na pirma ng kanyang ina na natatandaan niya noon. Ryan, pag-aralan mong mabuti, bulong ni Kian. Ang pirma na yan, hindi yan pirma ng taong kusang loob na nagwi-withdraw. Pirma yan ng taong nanginginig ang kamay habang may nakatutok na patalim sa tagiliran o di kaya ay pilit na hinahawakan ng kamay para sumulat. Naalala ni Ryan ang mga pasa sa braso ng kanyang ina. Nakita niya sa kanyang isipan ang imahe ni Antonio, hawak. Nang mahigpit ang nanginginig na kamay ni Lourdes, pinipilit itong pumirma habang umiiyak ang matanda. Demonyo siya. Garalgal na, sabi ni Ryan. Ang perang pinaghirapan ko sa initan. Kinuha niya, tapos sinaktan pa niya ang nanay ko. Kinuha ni Kian ang mga dokumento at inilagay sa folder. Ito ang kailangan natin, Ryan. Proof of coercion, proof of financial abuse. Sa korte, malakas ang laban natin. Pero natigilan si Kian. Tumingin siya sa labas ng bangko kung saan may nakaparadang sasakyan ng pulis na tila nagmamasid. Pero kailangan kitang balaan, kaibigan, seryosong sabi ni Kian.
Malakas ang kaso natin sa papel, pero nasa Pilipinas tayo at nasa bayan tayo ni Antonio. Hawak niya ang pulis, kumpare niya ang piskal. Ang laban na ito, hindi ito magiging malinis. Humarap si Ryan kay Kian. Ang luha sa kanyang mga mata ay natuyo na napalitan ng isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Wala akong pakialam kung marumi Kian, sagot ni Ryan. Sinimulan nila ito sa pamamagitan ng panloloko sa nanay ko. Tatapusin ko ito kahit anong mangyari. Kahit ubusin ko ang huling sentimo ko. Kahit makipagpatayan ako. Ibabalik ko ang dignidad ng pamilya ko. Tinapik ni Kian ang balikat ni Ryan. Kung ganun, maghanda ka. Dahil paglabas natin ng pintong ito, gera na ang sasalubong sa atin. Sabay silang lumabas ng bangko. Ang init ng araw ay hindi na nakapapaso kay Ryan. Sa halip ito ay tila apoy na nagpapalakas sa kanyang loob. Hawak ni Kian ang ebidensya at hawak ni Ryan ang katotohanan. Ang unang bala ay naiputok na. Ang gabi ay nababalot ng kasiyahan, ngunit para kay Ryan ito ay amoy ng pagkukunwari. Ang bakuran ng mansyon na siya ang nagbayad at nagpatayo ay puno ng mga mahahabang mesa, makukulay na banderitas at malalakas na ilaw. May entablado sa gitna kung saan nakatayo si Tio Antonio, hawak ang mikropono habang ang daan-daang tao mula sa kanilang barangay ay nakikinig. Isa itong Grand Assembly o sa totoo lang maagang pangangampanya ni Antonio para sa darating na eleksyon ng barangay. Namimigay siya ng bigas at dilata gamit ang perang ninakaw niya mula kay Ryan at Lourdes. Narito sa harapan ninyo ang katibayan ng aking pagsisikap. Sigaw ni Antonio sa mikropono, itinuturo ang mansyon sa kanyang likuran. Tulad ng pagpapaganda ko sa bahay na ito, pagagandahin ko rin ang ating barangay. Nagpalakpakan ang mga tao. Sumigaw sila ng suporta. Sa gilid ng entablado, nakaupo si Michelle na parang isang prinsesa, kumakaway at ngumingiti, suot ang alahas na galing sa pawis ni Ryan. Mula sa madilim na gate, 2 anino ang pumasok. Si Ryan nakasuot ng maayos na polo shirt at pantalon at si Lourdes na ngayon ay nakasuot ng simpleng bestida at nakasuklay ng maayos. Hawak ni Ryan ang kamay ng kanyang ina nang mahigpit. Ramdam niya ang panginginig nito. Kaya mo ito, inay, bulong ni Ryan. Hindi na tayo magtatago. Habang naglalakad sila, papasok sa gitna ng crowd, unti-unting nahawi ang mga tao. Napahinto ang mga nagkikwentuhan, napatingin ang mga kumakain. Ang bulungan ay nagsimulang kumalat tulad ng apoy. Si Ryan yan, di ba? Ang kapal ng mukha nagpakita pa matapos magwala kahapon. Kawawa naman, si Kapitan Antonio binabastos ng pamangkin. Nakarating ang bulungan sa entablado. Napahinto si Antonio sa kanyang talumpati. Nakita niya si Ryan at Lourdes na nakatayo sa gitna ng liwanag. Sa halip na magalit, ngumiti si Antonio. Isang ngiting pang-politiko. Nakita niya ito bilang pagkakataon para magmukhang lalong mabait. Tingnan niyo naman, masayang bati ni Antonio sa mikropono. Ang aking pamangkin na si Ryan at ang aking kapatid na si Lourdes, nandito sila para makisaya. Bumaba ang tensyon ng mga tao. Akala nila ay ayos na ang lahat. Umakyat kayo dito. Anyaya ni Antonio, ikinakaway ang kamay. Halika kayo. Ipakita natin sa lahat na ang pamilya, nagkakatampuhan man, ay nagkakaayos din. Tumingin si Ryan kay Kian na nasa gilid ng crowd. Tumango ang abogado bilang hudyat. Huminga ng malalim si Ryan at inalalayan ng ina pakaakyat ng hagdanan ng entablado. Nang makarating sila sa taas, akmang yayakapin ni Antonio si Ryan para sa photo op, ngunit umiwas si Ryan. Lumapit siya sa mikropono stand. Inagaw ni Ryan ang mikropono mula sa kamay ni Antonio. Nagulat si Antonio pero pinanatili niya ang ngiti. Sige iho, magbigay ka ng mensahe. Humingi ka ng tawad sa harap ng mga tao. Humarap si Ryan sa daan-daang tao. Nakita niya ang mga mukha ng kanyang mga kababata, mga kapitbahay, mga taong naniwala sa kasinungalingan ni Antonio. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Ran. Ang boses niya ay kalmado,
Ngunit may bigat na nagpatahimik sa paligid. Kilala niyo ako. Lumaki ako dito. Umalis ako para magtrabaho sa ibang bansa para bigyan ng magandang buhay ang nanay ko. Tumingin siya kay Antonio na nasa likuran niya bahagyang kinakabahan. Sabi ng tiyuhin ko, masama akong anak patuloy ni Ryan. Sabi niya, wala akong ipinapadala. Sabi niya siya ang bumuhay sa nanay ko. Tumango-tango ang mga tao. Iyon ang alam nilang kwento. Pero ngayong gabi, gusto kong marinig ninyo ang totoo. Hindi galing sa akin, kundi galing mismo sa bibig ng taong tinitingala ninyo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Ryan ang lumang cellphone ng kanyang ina. Itinapat niya ang speaker nito sa mikropono. Ano yan, sita ni Michelle tumayo mula sa upuan. Itigil mo yan, Ryan, huli na ang lahat. Pinindot na ni Ryan ang play. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa buong barangay. Boses ito ni Antonio, pero hindi ang boses na mapagmahal na naririnig nila ngayon. Ito ay boses na puno ng galit at pagbabanta. Ang recording ay malinaw at malakas. Pirmahan mo to Lourdes. Pirmahan mo kung ayaw mong mabulok ang anak mo sa kulungan sa Dubai. Tanga ka ba? Kapag hindi mo inilipat sa akin ang titulo, hahayaan ko silang bitayin si Ryan. Narinig ang boses ni Lourdes na umiiyak nagmamakaawa. Huwag, Antonio. Ibibigay ko na. Huwag lang ang anak ko. Sumunod ang boses ni Michelle, tumatawa nang uuyam. Bilisan mo na, tita. Ang arte-arte pa. Pasalamat ka nga tinutulungan ka pa namin kahit wala namang kwenta yang anak mo. Namayani ang nakabibinging katahimikan sa buong lugar. Ang mga tao ay nakanganga. Ang mga ngiti ay naglaho. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang mabigat na paghinga ni Antonio sa likuran ni Ryan. Pinindot ulit ni Ryan ang isa pang file. Ngayong akin na ang lupa, doon ka sa likod matulog. Huwag kang magpapakita sa mga bisita ko. Magsilbi ka kung gusto mong kumain. Ang kapal ng mukha mong humingi ng pera, palamunin ka lang dito. Ibinaba ni Ryan ang cellphone at tumingin sa mga tao. Narinig niyo yon? Tanong ni Ryan. Ang boses ay nanginginig sa galit. Iyan ang bayani niyo. Yan ang taong nagsabing pamilya kami. Habang nagpapakahirap ako, sa initan tinakot nila ang nanay ko. Kinuha nila ang pera ko at ginawa nilang alipin ang sarili kong ina sa bahay na ako ang nagbayad. Patayin mo yan, sigaw ni Antonio. Sinugod ni Antonio si Ryan. Hinablot niya ang mikropono at itinulak si Ryan ng malakas. Sinungaling yan. Sigaw ni Antonio, ang muka ay pulang-pula at namamawis. Edited. Yan, gawa-gawa lang yan. Sinisiraan niya ako pero huli na. Nakita ng mga tao ang takot sa mata ni Antonio. Nakita nila kung paano niya itinulak ang sariling pamangkin. At nakita nila si Lourdes na umiiyak sa gilid ang buhay na patunay ng pang-aabuso. Bumaliktad ang simoy ng hangin. Grabe naman. Totoo pala ang chismis, demonyo pala ang ugali niyan. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao. Buo sigaw ng isa, sinungaling sigaw ng isa pa. May naghagis ng plastic bottle sa entablado. Natakot si Michelle. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Hindi nakapagpigil si Antonio. Ang kanyang imahe, ang kanyang ambisyon, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay gumuho sa loob ng ilang minuto. Nawala siya sa sarili. Hulihin niyo sila, utos ni Antonio sa kanyang mga tanod na nasa paligid. Nanggugulo sila. Hulihin niyo umakyat ang mga tanod sa entablado. Agad na pinalibutan ni Ryan ang kanyang ina, ginawa ang sarili bilang panangga. Walang gagalaw sa nanay ko, sigaw ni Ryan, handang makipagsuntukan. Sinunggaban ng isang tanod si Ryan. Nagkagulo sa entablado. Bumagsak ang mic stand. Nagsigawan ang mga tao. Nagtulakan. Ang kasiyahan ay naging isang riot. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ryan si Antonio. Nakatayo ito, hinihingal ang mga mata, ay puno ng purong kadiliman. Kung nakakamatay lang ang tingin, kanina pabangkay si Ryan. Kinaladkad ng mga tanod si Ryan, pababa ng entablado,
habang pilit na inaabot ni Lourdes ang kamay ng anak. "Bitawan niyo ang anak ko," sigaw ni Lourdes, ang boses na dating mahina ay ngayon ay umaalingaw-ngaw sa takot at tapang. Dinala si Ryan ng mga tanod palayo sa liwanag papunta sa dilim, kung saan naghihintay ang mobile ng pulis na kontrolado ni Antonio. Habang isinasakay siya, tumingin si Ryan kay Antonio na nasa taas pa rin ng entablado, binabato ng pagkain ng mga galit na tao. Ngumiti si Ryan kahit may dugo sa kanyang labi. Nawala man ang kalayaan niya ngayong gabi, nakuha naman niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang katotohanan ay gising na. At hindi na ito muling matutulog. Malamig at madilim sa loob ng selda ng munisipyo. Ang amoy ng kalawang at ihi ay humahalo sa hangin, ngunit hindi ito ininda ni Ran. Nakaupo siya sa isang sulok, nakasandal, ang ulo sa pader na semento. Ang kanyang isip ay wala sa kanyang sitwasyon, kundi nasa kanyang ina na naiwan sa piling ng mga lobo. Ilang oras na ang lumipas mula nang kaladkarin siya ng mga pulis na hawak sa leeg ni Antonio. Alam ni Ryan na ang kasong isinampas sa kanya, gulo at pananakit, ay gawa-gawa lamang para patahimikin siya at ilayo sa mansyon. Bumukas ang pinto ng istasyon. Pumasok si Attorney Kian, bitbit ang kanyang briefcase at isang supot ng pagkain. Ang mukha ng abogado ay seryoso, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. "Ryan," bati ni Kian habang lumalapit sa rehas, "inaayos ko na ang piyansa mo." Masyadong mataas ang hinihingi ng piskal, halatang may nag-utos, pero mailalabas kita bukas ng umaga. "Kumusta si Inay?" agad na tanong ni Ryan, hindi pinansin ang balita tungkol sa kanyang kalayaan. Bumuntong hininga si Kian. Nag-aalala siya siyempre. "Sinubukan kong pumasok sa compound para kunin siya, pero hinarang ako ng mga gwardya ni Antonio. Private property daw. Hindi ko siya mailabas ng walang court order." Napakuyom si Ryan ng kamao, humampas ito sa bakal na rehas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na presinto. Baka kung ano ang gawin nila sa kanya, Kian. Galit na galit si Antonio. "Pinahiya ko siya sa buong bayan. Huwag kang mag-alala," pampalubag loob ni Kian. Mainit ang mata ng mga tao ngayon. Pagkatapos ng ginawa mong pagsisiwalat kagabi, pinag-uusapan na sila sa buong Batangas. Hindi sila gagawa ng masama habang nakatingin ang lahat. Ngunit nagkamali si Kian. Ang galit ni Antonio at Michelle ay mas matimbang kaysa sa kanilang takot sa sasabihin ng iba. Sa mansyon, ang kapaligiran ay tila isang sementeryo matapos ang bagyo. Ang mga banderitas ay sira-sira, ang entablado ay bakante, at ang bakuran ay puno ng kalat. Sa loob ng bahay nagwawala si Michelle. Wala na sira na ang reputasyon natin, tili ni Michelle habang ibinabato ang isang mamahaling florera sa dingding. Ang tunog ng pagkabasag ay nagbigay diin sa kanyang histerya. Nagtrending na tayo sa Facebook. Ang daming nagko-comment, tinatawag tayong magnanakaw. Nakaupo si Antonio sa sofa, hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay pula, ang mga mata ay nanlilisik. Ang kahihiyan kagabi ay hindi niya matanggap. Siya, ang iginagalang na Kapitan Antonio, ay naging katawa-tawa dahil sa isang recording. Kasalanan to ng matandang yon. Bulong ni Antonio, ang boses ay mababa at puno ng lason. Kung hindi siya nagsumbong, kung hindi niya itinago ang cellphone na yon. Tumayo si Antonio. Ang demonyo sa kanyang loob ay tuluyan ng kumawala. "Michelle," tawag niya. "Ipalabas mo ang lahat ng gamit ng matandang yon. Lahat. Pati ang basahan na tinutulugan niya." Napangiti si Michelle ng masama. Agad siyang tumalima. Sumugod sila sa maliit na kubo sa likod bahay. Nadatnan nila si Lourdes na nagdarasal habang hawak ang isang lumang picture frame, ang litrato ng namayapang asawa, ang tatay ni Ryan. "Lumayas ka dito," sigaw ni Michelle, sabay hila sa braso ng matanda. Inaysigaw ni Lourdes sa gulat, ngunit wala siyang nagawa sa lakas ng dalawa. Kinaladkad siya ni Michelle palabas ng kubo. Pumasok ang mga tauhan ni Antonio at nagsimulang maglabas ng mga gamit.
Ang mga lumang damit ni Lourdes, ang kanyang banig, ang kanyang mga gamot, lahat ay inihagis nila sa labas. Hindi lang sa bakuran, kundi sa labas mismo ng gate, sa gilid ng kalsada, kung saan maputik at basa pa mula sa ulan. Parang awa niyo na, Antonio. Michelle, iyak ni Lourdes habang pilit na pinupulot ang kanyang mga damit na nalalaglag sa putikan. Huwag niyo naman akong ganituhin. Kapatid mo ako, Antonio. Kapatid dura ni Antonio sa lupa. Ang kapatid hindi ipinapahiya ang kapamilya. Dahil sa inyong mag-ina, sira na ako. Ngayon tingnan natin kung sino ang tutulong sa inyo. Nakita ni Michelle ang hawak ni Lourdes na picture frame. Ito na lamang ang tanging bagay na malinis at iniingatan ng matanda. Akin na yan, sabi ni Michelle, at hinablot ang litrato. Huwag sigaw ni Lourdes. Yan na lang ang alaala ko sa asawa ko. Tiningnan ni Michelle ang litrato. Pagkatapos ay tumingin kay Lourdes nang may panghahamak. Patay na siya. At ikaw malapit na ring sumunod. Bagay ito sa basura. Itinaas ni Michelle ang picture frame at ibinalibag ito ng buong lakas sa sementadong kalsada. Ang tunog ng nabasag na salamin ay tila pumunit sa puso ni Lourdes. Nagkalat ang bubog sa aspalto. Ang litrato ay nabasa ng putik at ulan. Hindi hiyaw ni Lourdes. Sa kabila ng kanyang rayuma, lumuhod si Lourdes sa kalsada. Gumapang siya papunta sa litrato, hindi alintana ang matatalim na bubog na tumutusok sa kanyang mga tuhod at palad. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot ang nasirang litrato, pinupunasan ng putik gamit ang kanyang duster at niyayakap ito sa kanyang dibdib. Umiyak siya ng umiyak, isang hagulgol ng isang inang inalisan ng lahat ng dignidad. Sa itaas ng gate, nakadungaw si Antonio at Michelle, nakatingin sa kanya na parang isang insekto. Diyan ka nababagay, Lourdes. Sa putikan, sabi ni Antonio bago talikuran ng kapatid. Isinara nila ang malaking gate. Ang tunog ng bakal na naglapat ay parang pagsasara ng pinto ng impyerno. Ngunit hindi alam ni na Antonio at Michelle na hindi sila nag-iisa. Sa mga bintana ng mga kapitbahay sa likod ng mga puno at sa mga tindahan sa tapat, may mga matang nakatingin at may mga cellphone na nakatutok. Ang buong pangyayari, ang pagkaladkad, ang paghahagis ng gamit at ang pagbasag sa litrato, habang gumagapang ang matanda, ay nakuna ng video. Sa loob lamang ng isang oras ang video ay kumalat sa social media. Ang caption, panoorin. Ganito tratuhin ni Kapitan Antonio at ng anak niya ang sariling kadugo. Walang puso. Libo-libong shares, libo-libong galit na reaksyon. Ang comment section ay puno ng puot at panawagan ng hustisya. Kinaumagahan lumabas si Ryan mula sa istasyon ng pulis. Sinalubong siya ni Kian na may dalang magandang balita at isang masamang balita. Nakapagpiyansa ka na, Ryan, at may court order na tayo para mabawi ang possession ng bahay dahil sa video na kumalat, sabi ni Kian. Anong video? Tanong ni Ryan. Ipinakita ni Kian ang kanyang cellphone. Pinanood ni Ryan ang video ng kanyang ina na gumagapang sa putik habang tinatawanan ni Michelle. Nanigas si Ryan. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang kanyang mga mata ay hindi kumurap, ngunit ang mga luha ay nagsimulang tumulo dahil sa matinding sakit at galit. Nakita niya ang dugo sa tuhod ng kanyang ina. Narinig niya ang iyak nito. Ibinalik ni Ryan ang cellphone kay Kian nang dahan-dahan. Wala nang salita. Wala nang sigaw. Ang Ryan na lumabas ng presinto ay hindi na mainitin ang ulo. Siya ay malamig kalkulado at handang pumatay kung kinakailangan. Tara na, sabi ni Ryan. Ang boses niya ay parang yelo. Saan? Tanong ni Kian. Uuwi na ako, sagot ni Ryan. At sa pagkakataong ito, walang sino man ang makakapigil sa akin. Sumakay sila sa kotse ni Kian. Habang binabaybay nila ang daan, pabalik sa mansyon, nakita ni Ryan na nag-iiba na ang ihip ng hangin. May mga tao sa kalsada na nag-aabang. May mga placards. Ang taumbayan ay gising na.
Ang bagyo ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang humampas. At si Antonio ang unang tatamaan ng kidlat. Ang umaga ay binasag ng tunog ng sirena na pumuno sa tahimik na kalsada ng barangay. Hindi lang isa, kundi 3 sasakyan ng pulis ang huminto sa tapat ng gate ng mansyon kasunod ang kotseng sinasakyan ni Ryan at Attorney Kian. Sa labas nagkakagulo na ang mga tao. Ang video ni Lourdes na gumagapang sa putik ay naging mitya ng isang sunog na hindi na kayang apulahin. May mga kapitbahay na may hawak na karton na may nakasulat na hustisya para kay Lola Lourdes at ibagsak ang magnanakaw. Bumaba si Ryan sa kotse. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Kasunod niya si Kian na hawak ang isang papelang search warrant at emergency protection order na nakuha nila mula sa korte dahil sa viral video. Buksan niyo ang gate, sigaw ng hepe ng pulis sa megaphone. Ito ay utos ng korte. Walang sumagot. Ang mansyon ay nakasarado, ang mga bintana ay natatakpan ng kurtina, tila isang kuta na naghahanda sa pagsalakay. Sir, ayaw nilang buksan, ulat ng isang pulis. Gibain niyo, malamig na utos ni Ryan. Tumango ang hepe. Kumuha ng malaking bolt cutter ang mga pulis. Ang tunog ng bakal na pinuputol ay umalingaw-ngaw. Ilang sandali pa bumigay ang kandado at bumukas ang malaking gate. Sumugod ang mga pulis papasok. Sumunod si Ryan, ang bawat hakbang niya ay mabilis at desidido. Ito na ang araw ng paghuhukom. Pagpasok nila sa main door na agad ding sinira ng mga awtoridad, tumambad sa kanila ang kaguluhan. Ang sala na dati ay maayos at marangya noong party ngayon ay puno ng mga maleta at nakakalat na damit. Sa gitna ng sala nataranta si Michelle. Hawak niya ang isang Louis Vuitton na bagpilit na isinisiksik ang mga alahas at pera. Nang makita niya ang mga pulis, nabitawan niya ang bag at nagkalat ang laman nito sa sahig. Wala kayong karapatan dito, tili ni Michelle. Ang boses ay matinis at puno ng panik. Trespassing 2. Tatawagan ko ang daddy ko. Lumapit si Kian at ipinakita ang warrant. May karapatan kami, Michelle, sabi ni Kian ng mariin. Search warrant ito para sa mga pekeng dokumento at ilegal na pag-aari. At ikaw, huwag kang aalis. Kasama ka sa investigasyon. Akmang tatakbo si Michelle papunta sa kusina, ngunit hinarang siya ng 2 babaeng pulis. Bitawan niyo ako. Hindi ko kasalanan. Si Papa ang may gawa ng lahat, sigaw ni Michelle habang pinupusasan siya. Sinunod ko lang siya. Hindi siya pinansin ni Ryan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hagdanan. Alam niya kung nasaan si Antonio. Alam niya kung saan nagtatago ang ahas. Umakyat si Ryan sa 2nd floor, kasunod ang 2 pulis. Ang direksyon niya ay ang master bedroom, ang kwarto na dating para sa kanyang mga magulang, ang kwartong pinangarap niyang tutulugan ni Lourdes. Nang matiwasay, nakarating siya sa pinto. Nakalak ito. Antonio, buksan mo to, sigaw ni Ryan habang kinakalampag ang pinto. Mula sa loob, narinig niya ang kaluskos ng mga gamit na hinihila at binabagsak. Tila nagtatambak si Antonio ng mga harang sa pinto. Wala nang atrasan, bulong ni Ryan sa sarili. Sa isang buong pwersang sipa, tinamaan ni Ryan ang seradura ng pinto. Ang kahoy ay lumangit-ngit at bumigay. Isa pang sipa at tuluyang bumukas ang pinto. Pumasok si Ryan. Ang amoy ng kwarto ay nakakasulasok, amoy ng sigarilyo, alak at takot. Sa gitna ng kwarto nakatayo si Antonio. Magulo ang buhok ng lalaki, ang mga mata, at hawak ang isang lighter at isang tumpok ng mga papel sa ibabaw ng metal na basurahan. Sinusubukan niyang sunugin ang mga ebidensya. Itigil mo yan, sigaw ni Ryan. Sumugod si Ryan bago pa man madikit ang apoy sa papel. Nataranta si Antonio. Ibinato niya ang lighter kay Ryan at dumampot ng isang mabigat na bote ng whiskey mula sa lamesa. Huwag kang lalapit. Papatayin kita, bulyaw ni Antonio. Hindi huminto si Ryan.
Ang galit sa kanyang dibdib ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakala. Iwinasiwas ni Antonio ang bote patama sa ulo ni Ryan. Umilag si Ryan ng mabilis. Ang bote ay tumama sa hangin. Bago pa makabuelo ulit si Antonio, sinunggaban siya ni Ryan sa bewang. Nagbuno sila. Ang dalawang lalaki ay bumagsak sa sahig, gumulong at nagpagulong-gulong. Tumama sila sa isang estante ng mga mamahaling dekorasyon. Ang tunog ng nababasag na porselana at salamin ay pinuno ang kwarto. Bata ka lang, sigaw ni Antonio habang sinusubukang sakalin si Ryan. Wala kang alam. Akin ang bahay na to, akin. Tinulak ni Ryan ang kamay ni Antonio palayo sa kanyang leeg. Ginamit niya ang kanyang tuhod para sikuhin ang tiyan ng tiyuhin. Napahiyaw si Antonio sa sakit at nabitawan si Ryan. Tumayo si Ryan, hinihingal ang kanyang polo ay punit na. Si Antonio ay pilit na bumabangon, gumagapang papunta sa isang drawer sa tabi ng kama. Baril. Alam ni Ryan na may baril doon. Hindi niya hinayaan na mangyari iyon. Sinipa ni Ryan ang drawer bago pa man ito mabuksan ni Antonio. Naipit ang daliri ni Antonio, dahilan para sumigaw ito ng malakas. Hinablot ni Ryan ang kwelyo ni Antonio at itinulak ito pasandal sa pader. Sa lakas ng impact, ang isang malaking painting na nakasabit, painting ng mukha ni Antonio, ay bumagsak at nasira ang frame. Tapos na, Antonio, sigaw ni Ryan sa mukha ng tiyuhin. Tapos na ang paghahari-harian mo, tinitigan siya ni Antonio. Sa mga mata nito, wala nang yabang. Puro takot na lang. Nakita niya sa mukha ni Ryan ang parehong tapang ng namayapa nitong ama. Pumasok ang mga pulis sa kwarto, nakatutok ang mga baril. Dumapa, sigaw ng pulis kay Antonio. Binitawan ni Ryan si Antonio. Ang matandang lalaki ay nanghina ang tuhod at napaluhod sa sahig sa gitna ng mga basag na salamin at nagkalat na papel. Habang pinupusasan si Antonio, nilapitan ni Kian ang tumpok ng mga papel na muntik ng sunugin. Ryan, tingnan mo to, tawag ni Kian. Lumapit si Ryan. Sa tumpok ng mga dokumento, nakita nila ang orihinal na titulo ng lupa na nakapangalan pa rin kay Ryan at Lourdes. Nakita rin nila ang mga stamp pad at ilang piraso ng rubber stamp na may pangalan ng notary public. At sa ilalim ng mga papel, may isang notebook. Ang ledger ni Michelle. Nakalista doon ang lahat ng winaldas nilang pera, shopping, casino, kotse, campaign funds. Ito na, sabi ni Kian habang ipinapasok ang mga ebidensya sa e-idents bag. Ito ang papako sa kanila sa kulungan. Falsification of public documents, qualified theft, malinis na kaso. Humarap si Ryan kay Antonio na ngayoy hinihila na ng mga pulis palabas. Saan mo dinala ang nanay ko? Tanong ni Antonio, nagbabaka sakali. Panggamitin si Lourdes laban kay Ryan. Ligtas na siya, sagot ni Ryan ng malamig. Nasa lugar siya kung saan hindi mo na siya masasaktan kailanman. Nang ilabas si Antonio sa kwarto, naiwan si Ryan na nakatayo sa gitna ng master bedroom. Tumingin siya sa paligid. Ang kwartong ito na naging simbolo ng kasakiman ni Antonio ay wasak na. Ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng tagumpay. Lumapit si Ryan sa bintana at sumilip sa labas. Nakita niya ang paglabas ni na Antonio at Michelle na nakaposas at yumuyuko sa harap ng mga nagagalit na kapitbahay. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap. Ang hustisya ay dumating na. Ngunit hindi naramdaman ni Ryan ang saya. Pagod ang naramdaman niya. Isang malalim na pagod. Dahil sa kabila ng tagumpay na ito, alam niyang may mga bagay na hindi na maibabalik ng kahit anong kulungan o pera. Ang tiwala, ang pamilya, ang mga taon na nawala. Huminga ng malalim si Ryan. Ito ang katapusan ng bagyo, pero ngayon pa lang magsisimula ang paglilinis ng mga kalat na iniwan nito. Ang sikat ng araw ay tila isang spotlight na nakatutok sa harap ng gate ng mansyon. Walang maitatago sa liwanag nito, walang anino, walang kasinungalingan, at walang dignidad na natira para kina Antonio at Michelle. Ang kalsada ay punong-puno ng mga tao. Halos buong barangay ay lumabas upang saksihan ang pagtatapos ng paghahari-harian ni Antonio.
Ang mga dating bumabati sa kanya nang may paggalang ay ngayoy nakatingin ng may halong puot at pandidiri. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong ng paghuhusga. Bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas ang mga pulis, hila-hila ang mag-amang nakaposas. Si Michelle ang unang lumabas. Ang kanyang mukha na laging puno ng makapal na make-up at pagmamataas ngayon ay basag na basag. Magulo ang kanyang buhok at ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot. Umiiyak siya nang malakas isang iyak ng batang paslit na nahulian ng kasalanan. Hindi ko kasalanan to, sigaw ni Michelle habang pilit na nagpupumiglas sa hawak ng pulis. Si Papa ang may pakana ng lahat. Sinunod ko lang siya. Huwag niyo akong ikulong. Napalingon si Antonio sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Sa oras ng kagipitan ng anak na pinalaki niya sa luho at konsinti, ay siya ring unang naglaglag sa kanya. Tumahimik ka, Michelle, bulyaw ni Antonio bagamat ang boses niya ay nanginginig na. Pero hindi tumigil si Michelle. Humarap siya sa mga tao nagmamakaawa. Maniwala kayo. Wala akong alam sa mga dokumento. Si Papa ang namilit sa akin na withdrawin ang pera. Siya ang nag-utos na saktan si Tita Lourdes. Ang mga salita ni Michelle ay tila mga punyal na sumaksak sa dibdib ni Antonio. Yumuko ang matanda. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kahihiyan. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang impluwensya, ang kanyang pamilya, lahat ay naglaho sa isang iglap. Habang hinihila sila papunta sa police mobile, huminto ang prosesyon sa tapat ng gate. Doon nakatayo si Ryan. Sa kanyang tabi ay si Attorney Kian. At sa likuran nila, nakaupo sa loob ng sasakyan pero nakadungaw ay si Lourdes. Nagkatinginan si Ryan at si Antonio. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang metro lamang, ngunit ang agwat ng kanilang katayuan ay milya-milya na. Si Ryan nakatayo ng tuwid, marumi ang damit at may pasa, ngunit puno ng dangal. Si Antonio nakaposas na kayuko at talunan. Lalapit sana ang pulis para ipasok na si Antonio sa kotse, pero itinaas ni Ryan ang kanyang kamay. Sandali, sabi ni Ryan. Tumigil ang mga pulis. Lumapit si Ryan kay Antonio ng dahan-dahan. Ang katahimikan sa paligid ay bumigat. Ang lahat ay nag-aabang sa gagawin ni Ryan. Susuntukin ba niya ang tiyuhin? Duduraan huminto si Ryan sa harap mismo ni Antonio. Tinitigan niya ito sa mata. Nakita niya ang takot at ang pagod sa mukha ng matanda. Masaya ka na ba? Garalgal na tanong ni Antonio. Nakuha mo na ang gusto mo. Sinira mo na ako. Umiling si Ryan ng marahan. Ang kanyang muka ay blanko, walang bahid ng saya o galit. Hindi ko ginusto to, Antonio, sagot ni Ryan ng mahinahon. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Ikaw ang pumili ng landas na tunuong na mong lokohin ang nanay ko. Napalunok si Antonio. Tumingin siya sa malayo, hindi makayanan ng bigat ng titig ng pamangkin. Ryan, baka pwedeng pag-usapan. Sinubukan ni Antonio, nagbabaka sakali pa rin. Pamilya tayo. Pinutol siya ni Ryan. Ang pamilya hindi nagnanakaw. Ang pamilya hindi nananakit, madiin na, sabi ni Ryan. Tapos na ang usapan. Ang gusto ko lang ibalik mo ang kinuha mo. Inilahad ni Ryan ang kanyang palad sa harap ni Antonio. Ang susi, utos ni Ryan. Natigilan si Antonio. Ang susi ng mansyon. Ito ang simbolo ng kanyang awtoridad. Ito ang pruweba na siya ang hari ng kastilyong ito. Ang pagbibigay nito ay pag-amin ng kanyang pagkatalo. Nag-alinlangan si Antonio. Tumingin siya sa pulis pero hinigpitan lang ng opisyal ang hawak sa kanya. Ibigay mo na utos ng pulis. Nangangatal ang mga kamay na dinukot ni Antonio, ang bungkos ng susi sa kanyang bulsa. Ang metal ay kumalansing isang tunog na tila huling hininga ng kanyang ambisyon. Dahan-dahan niyang ibinagsak ang susi sa palad ni Ryan. Ang bigat ng susi sa kamay ni Ryan ay nagparamdam sa kanya ng katotohanan. Tapos na. Nabawi na niya. Umalis na kayo sa harap ko. Malamig na, sabi ni Ryan.
Hinila na ng mga pulis si Antonio at Michelle pasakay sa police mobile. Ang sirena ay umalingaw-ngaw hudyat na. Tapos na ang palabas. Habang umaalis ang sasakyan, nagpalakpakan ang mga tao. May mga sumigaw ng mabuhay si Ryan at hustisya, ngunit hindi ito pinansin ni Ryan. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kotse kung saan naghihintay ang kanyang ina. Binuksan niya ang pinto at inalalayan si Lourdes na bumaba. Ang matanda ay nanginginig pa rin, ang mga mata ay namumugto. Nang makita niya ang papalayong sasakyan ng mga pulis, hindi siya ngumiti. Sa halip isang luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Kapatid pa rin niya si Antonio at masakit makita ang naging kinahinatnan nito kahit pa nararapat lang yon. Tara na inay, bulong ni Ryan. Uwi na tayo. Naglakad silang mag-ina papasok sa gate. Si Kian ay nanatili sa labas upang kausapin ang mga pulis at ang media. Ang paglakad nila sa driveway ay mabagal. Ang bawat hakbang ay may bigat ng alaala. Nang makarating sila, sa harap ng main door na sira na ang seradura, dahil sa pagsalakay kanina, huminto si Ryan. Ipinasok niya ang susi sa pinto, bagamat bukas na ito bilang simbolismo ng kanyang pagbabalik. Tinulak niya ang pinto. Bumungad sa kanila ang loob ng mansyon. Tahimik, magulo. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay nanunuot pa rin sa hangin. Ang mga basag na gamit ay nagkalat sa sahig. Ang marangyang sofa ay may mantsa ng pagkain mula sa party. Ang bahay ay mukhang isang lugar ng digmaan. Pumasok si Lourdes. Tumingin siya sa paligid, yakap ang kanyang sarili na parang nilalamig. Anak. Sabi ni Lourdes, ang boses ay mahina. Parang hindi na ito ang bahay natin. Naintindihan ni Ryan ang ibig sabihin ng ina. Ang istruktura ay naroon ng pader ang bubong, pero ang kaluluwa ng bahay ay nadumihan na. Ang bawat sulok ay may bakas ng kasakiman ni na Antonio at Michelle. Ang bawat gamit ay tila may alaala ng pang-aapi. Lumapit si Ryan sa ina at inakbayan ito. Lilinisin natin ito, inay, pangako ni Ryan. Tatanggalin natin lahat ng bakas nila. Lahat ng gamit nila itatapon natin. Sisimulan natin ulit. Tumingin si Lourdes sa anak at pilit ng ngumiti. Basta kasama kita, anak. Iyon lang ang mahalaga. Naglakad si Ryan papunta sa malaking bintana at hinawi ang makapal na kurtina na inilagay ni Michelle. Pumasok ang liwanag ng araw, tumama sa maalikabok na sahig. Sa liwanag na yon, nakita ni Ryan ang alikabok na lumulutang sa hangin. Ang bahay na ito ay kailangan ng bagong simula, naisip niya. Hindi lang linis ng walis at tubig, kailangan nito ng bagong buhay. Sa labas, unti-unti nang nag-aalisan ang mga tao. Ang katahimikan ay bumabalik sa barangay. Hawak ni Ryan ang susi ng mahigpit. Nanalo siya sa gera, pero ang paghilom ng mga sugat ay ibang laban naman na kailangan nilang harapin. Ngunit sa ngayon, sapat na ang malaman na wala ng Antonio na magmamando sa kanila. Wala ng Michelle na mang-aalipusta. Sila na lang ulit. At iyon ang pinakamahalagang tagumpay sa lahat. Lumipas ang 3 buwan. Ang kalangitan sa ibabaw ng Batangas ay maaliwalas, isang matingkad na asul na walang bahid ng anumang ulap. Ang simoy ng hangin ay presko, dala ang amoy ng dagat at bagong tabas na damo. Sa tapat ng gate ng dating Antonio Mansion, wala na ang itim at gintong pintura na sumisimbolo sa kayabangan ng dating nakatira. Pinalitan na ito ng isang simpleng kulay puti at asul, maliwanag, malinis at payapa. Ang mga matataas na bakod na tila nagkukulong sa loob ay pinababaan na rin upang makapasok ang liwanag at hangin. Sa bakuran kung saan dati ay nagkaroon ng marangyang party na nauwi sa gulo ngayon, ay may isang maliit na garden set. Nakaupo doon si Ryan, humihigop ng mainit na kape habang binabasa ang listahan ng mga order para sa kanyang bagong negosyo. Hindi na siya bumalik sa Dubai. Matapos ang lahat ng nangyari, na pagtanto ni Ryan na walang halaga ang malaking kita sa ibang bansa, kung ang kapalit naman ay ang kaligtasan at dignidad ng kanyang ina. Gamit ang natitira niyang ipon at ang narecover na pera,
Mula sa mga accounts ni Antonio sa tulong ng korte, nagbukas si Ryan ng isang maliit na hardware at construction supply store sa bayan. Ryan tawag ng isang pamilyar na boses mula sa garden. Lumingon si Ryan at napangiti. Si Lourdes, hindi na ito nakasuot ng duster na pambahay o mukhang katulong. Nakasuot ito ng isang magandang blusa na bulaklakin at may suot na sombrero habang nagdidilig ng mga orchids. Ang kanyang pisngi ay may laman na at ang kulay ng kanyang balat ay bumalik na sa normal. Wala na ang mga pasa. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Anak, tanghali na paalala ni Lourdes. Baka mahuli ka sa delivery mo. Tumayo si Ryan at lumapit sa ina. Hinalikan niya ito sa pisngi. Opo, inay. Aalis na rin ako maya-maya, sagot ni Ryan. Pinagmasdan niya ang ina. Kahit maayos na ang lahat, alam ni Ryan na may mga gabing nagigising pa rin si Lourdes, umiiyak dahil sa bangungot. Ang trauma ng pang-aapi ni Antonio ay hindi agad-agad mawawala. Pero sa tuwing nangyayari iyon, nandoon si Ryan para yakapin siya at ipaalala na ligtas na sila. Si Antonio at Michelle ay kasalukuyang nasa kulungan, naghihintay ng pagdinig ng kanilang patong-patong na kaso. Balita sa bayan na nagsisisian ang mag-ama sa loob ng selda. Ang dating makapangyarihang pamilya ay tuluyan ng nagkawatak-watak. Pero pinili ni Ryan na huwag nang magtanim ng galit. Ang hustisya ay gumugulong na at iyon ay sapat na. Bago umalis, pumasok muna si Ryan sa loob ng bahay para kunin ang susi ng truck. Ang loob ng bahay ay ibang-iba na rin. Inalis na nila ang mga mamahaling chandelier na binili ni Antonio. Pinalitan nila ang mga kurtinang makakapal ng mga manipis at maaliwalas na tela. Ang mga muebles na puno ng yabang ay pinalitan ng mga simpleng upuan na gawa sa kawayan at nara. Ang bahay ay hindi na mukhang hotel, mukha na itong tahanan. Napahinto si Ryan sa tapat ng isang altar sa sala. Doon nakalagay ang litrato ng kanyang namayapang ama, ang litratong binasag ni Michelle noon. Inayos ni Ryan ang frame. Nilagyan niya ito ng bagong salamin. Sa tabi ng litrato, may isang maliit na urn na gawa sa metal. Dahan-dahang kinuha ni Ryan ang isang lighter at ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Ito ay kopya ng huwad na listahan ng utang na ginawa ni Antonio noon para takutin siya. Lumabas si Ryan sa likod bahay sa tapat ng dating kubo na tinirhan nila ni Lourdes. Ang kubo ay giniba na nila at pinalitan ng isang maayos na gazebo. Sa isang maliit na metal na lalagyan, sinindihan ni Ryan ang papel. Pinanood niyang lamunin ng apoy ang mga kasinungalingan, ang bawat letra, ang bawat numero na ginamit para alipinin ang kanyang pamilya ay naging abo. Ang usok ay tinangay ng hangin palayo, sa kanila palayo sa bahay na ito. Pabulong ni Ryan sa hangin. Okay na kami ni inay. Nabawi ko na ang bahay, pero higit sa lahat nabawi ko na ang nanay ko. Naramdaman ni Ryan ang isang tapik sa kanyang balat, ang hangin ay tila yumakap sa kanya. Alam niyang nakangiti ang kanyang ama mula sa itaas. Nang gabing iyon, nagsalo sila ni Lourdes sa hapunan. Walang lechon, walang steak, walang mamahaling alak. Sa gitna ng mesa may isang malaking mangkok ng sinigang na hipon, ang paborito ni Ryan. Mainit ang sabaw, maasim at puno ng gulay na pinitas mismo ni Lourdes sa kanyang hardin. Ang sarap, inay, sabi ni Ryan matapos humigop ng sabaw. Walang tatalo sa luto niyo. Ngumiti si Lourdes, isang ngangiting umaabot sa kanyang mga mata. Mas masarap kumain kapag alam mong galing sa marangal ang pagkain, anak. At mas masarap kumain kapag kumpleto tayo. Ibinaba ni Ryan ang kanyang kutsara. Tinitigan niya ang ina. Inay, sabi ni Ryan ng seryoso. Pasensya na kung natagalan ako bago umuwi. Pasensya na kung naniwala ako sa kanila noong una. Hinawakan ni Lourdes ang kamay ng anak sa ibabaw ng mesa. Ang mahalaga ay umuwi ka, Ryan. Ang bahay na semento at bakal, pwedeng gibain, pwedeng agawin. Pero ang tahanan,
Ang tahanan ay kung nasaan ang puso natin. Kahit sa kubo tayo nakatira noon, basta kasama kita tahanan yon. Tumango si Ryan, pinipigilan ang luha. Tama ang kanyang ina. Sa loob ng maraming taon, akala ni Ryan na ang tagumpay ay nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng perang na ipapadala. Akala niya ang pagiging mabuting anak ay ang pagbibigay ng karangyaan. Ngunit sa hapagkainan na yon sa ilalim ng simpleng ilaw, naintindihan niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang tagumpay ay ang makita ang iyong ina na natutulog ng mahimbing. Ang tagumpay ay ang kakayahang protektahan ang mga mahal mo sa buhay. Ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa puso pagkatapos ng isang mahabang giyera. Kumuha ulit si Ryan ng sabaw at ibinuhos ito sa kanyang kanin. Dito na ako, inay, sabi ni Ryan. Hindi na ako aalis. Tumango si Lourdes at pinunasan ang luha sa kanyang mata. Mabuti naman, anak. Mabuti naman. Sa labas ang mga bituin ay nagniningning sa madilim na langit. Ang dating House of Horrors ni Antonio ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang bahay ni Ryan at Lourdes. Isang bahay na itinayo ng sakripisyo, sinubok ng kasakiman, ngunit pinatibay ng pagmamahal. At sa wakas tahimik na ang gabi.